Sa isang tahimik na baryo, may isang matandang babae na kilala bilang si Lola Maria. Sa araw, siya ay isang mabait na tindera sa palengke, laging abala sa pagtulong sa mga kababayan niya. Ngunit kapag gumabi na, ang kanyang katahimikan ay nagiging kaguluhan. Si Lola Maria, na sa unang tingin ay tila ordinaryong matanda, ay may itinatagong lihim, isang lihim na makakasira sa buhay ng sinumang makakaalam. Ayon sa mga kwento ng matatanda, tuwing hating-gabi, nagiging isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng agham at relihiyon, isang aswang. Ang pagiging tindera niya sa umaga ay isang paraan lamang para magtago at magpalipas ng oras, habang pinaplano ang mga susunod na hakbang. Isa siyang bahagi ng isang madilim na mundo na kinatatakutan ng marami, at wala ni isa mang nakakaalam ng katotohanan, maliban sa ilang saksi ng kanyang kagila-gilalas na mga gawain sa gabi. Ano ang nangyari sa mga taon ng kanyang katahimikan? Paano siya nakataka sa mga mata ng mga naghahanap ng kanyang lihim? Panoorin at alamin sa susunod na bahagi ng kwentong ito. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, isang batang lalaki na si Tomas ang naglalakad pauwi mula sa kanyang trabaho sa isang kalapit na bayan. Madilim ang daan, at tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay. Bigla, narinig niya ang isang mahina at nakakatakot na tunog, isang parang kaluskos na hindi natural. Nang lingunin niya, nakita niyang may anino sa likod ng puno, tila may sinusundan siya. Agad niyang binilisan ang paglakad, ngunit ang mga hakbang ng nilalang sa dilim ay kasabay ng bawat galaw niya. Hanggang sa makarating siya sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo. Sa likod ng pinto, narinig niyang parang may isang tao na nag-uusap. Ang boses ni Lola Maria, ngunit hindi normal. Parang may kasama siyang ibang tao. Isang malamig na puwersa ang dumaan sa paligid ni Tomas, at kahit na takot siya, hindi siya makagalaw. Ano ang nakita ni Tomas? At ano ang lihim na itinatago ni Lola Maria sa likod ng dilim ng gabi? Habang patuloy na nakatayo si Tomas sa harap ng bahay ni Lola Maria, ang malamig na hangin ay tila nag-umalpas mula sa loob ng bahay. Lumingon siya at nakita ang isang matandang babae sa bintana, nakatayo sa dilim. Hindi siya makakilos, parang may isang invisible na puwersa na pumipigil sa kanya. Ang mga mata ni Lola Maria ay kumikislap ng kakaibang liwanag, at ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Muling sumik ang takot sa puso ni Tomas, ngunit nang bumalik ang kanyang mga ulirat, napansin niyang may mga anino na gumagalaw sa likod ng bahay. Hindi pa man siya nakakagalaw, bigla siyang nakarinig ng malalakas na yabag mula sa loob ng bahay. Habang siya ay nagtangkang magtago sa likod ng isang puno, ang isang anino ay lumabas sa pinto. Ang nilalang na ito ay may matalim na mga kuko, at ang amoy ng dugo ay sumingaw sa hangin. Isang aswang, isang nilalang na matagal nang ikinukubli ng baryo. Samantala, sa kabila ng lahat ng ito, si Aling Rosa, isang matandang kaibigan ni Lola Maria, ay nagsimula ring magduda. Nakakita siya ng mga hindi pangkaraniwang bagay sa paligid ng bahay, at may naririnig siyang mga kwento mula sa mga kabataan na nakakasaksi ng kakaibang pangyayari sa gabi. May mga nararamdaman siyang hindi maipaliwanag. Kung ano man ang nangyayari, ang mga lihim ni Lola Maria ay nagiging mabigat na pasanin, at nagsimula ng kumilos ang mga tao sa baryo upang malaman ang katotohanan. Habang ang takot ay patuloy na sumisiksik sa puso ni Tomas, hindi siya makagalaw mula sa kanyang pinagtataguan. Ang mga yabag mula sa loob ng bahay ni Lola Maria ay lumakas, at tila may isang malupit na puwersa na nag-uudyok sa kanya upang lumapit. Ang dilim ng gabi ay parang nagiging mas makapal, at ang hangin ay nagiging mas malamig. Sa kanyang isipan, may isang tanong na paulit-ulit na bumangon,
ano ba talaga si Lola Maria? Sa kabilang bahagi ng baryo, si Aling Rosa ay nagmamadaling pumunta sa bahay ni Lola Maria. Nararamdaman niyang mayroong isang malaking pagbabago sa hangin, isang kakaibang puwersa na nagsusumamo upang matuklasan ang lihim ng matanda. Ngunit habang siya ay patuloy na lumalapit, nakarinig siya ng isang malalakas na tunog, tulad ng mga kaluskos at mga sigaw mula sa dilim. Ang mga mata ni Aling Rosa ay nagningning sa takot, ngunit hindi siya tumigil. Sa harap ng bahay, ang mga anino ay nagpatuloy sa kanilang paggalaw, at ang kaluluwa ng baryo ay tila naguguluhan sa mga nangyayari. Ang huling bahagi ng gabi ay magiging pinakamadilim sa lahat. Habang ang mga yabag mula sa loob ng bahay ay patuloy na umaabot sa dilim ng gabi, isang hindi inaasahang tunog ang dumating mula sa likod ng baryo. Isang malakas na alulong, hindi ng aso, kundi ng isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. Lahat ng mata ay napatingin sa direksyong iyon, at sa kabila ng takot, napansin ni Tomas ang isang misteryosong tao na dahan-dahang lumapit mula sa dilim. Ang itsura ng taong ito ay hindi kapanipaniwala, tulad ng isang paboritong miyembro ng kanilang baryo, ngunit ang mga mata nito ay puno ng galit at hindi maipaliwanag na puwersa. Habang ang mga tao ay nagtitipon, nagiging malinaw na mayroong isang bagay na mas malaki at mas malupit kaysa sa aswang na matagal ng takot sa kanilang mga puso. Ang nakatagong lihim ni Lola Maria ay hindi lamang tungkol sa kanyang pagiging isang aswang, kundi may kaugnayan ito sa isang matandang sumpa na binabalik ang mga kaluluwa ng mga naunang biktima sa baryo. Ang lahat ng ito ay nagiging mas komplikado. Habang ang malamlam na buwan ay nagbigay liwanag sa buong baryo, si Tomas, kasama ang ilang mga mang-uusig na kapitbahay, ay nagtipon sa harap ng bahay ni Lola Maria. Ang dilim ng gabi ay tila mas mabigat, at ang takot ay nararamdaman sa bawat sulok ng kanilang kaluluwa. Ang misteryosong tao na lumapit sa kanila ay nagsalita, at ang kanyang tinig ay may matinding puwersa. Siya pala si Enrique, isang matagal nang nawalang miyembro ng kanilang baryo, at isang biktima ng sumpang ipinasa ni Lola Maria. Habang nagsasalita si Enrique, natuklasan nila ang hindi inaasahang katotohanan. Ang aswang ay hindi isang nilalang na malupit at makasarili. Si Lola Maria ay naging aswang bilang isang sakripisyo. Ang kanyang katawan ay pinili ng mga espiritu upang mapanatili ang kaligtasan ng baryo mula sa mas malupit na puwersa ng dilim. Ang mga biktima ng aswang ay binabalik sa buhay upang magsilbing gwardya, at si Lola Maria ay nakasanayan na ang sumpang ito. Ngunit bago pa man matigil ang kwento, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Tomas, na natutunan na ang katotohanan, ay biglang naging biktima ng sumpang iyon. Ang dilim ng gabi ay nag-uumapaw, at isang bagong alon ng takot ang pumalibot sa kanilang baryo. Ang dilim ay tila nagpalipat-lipat sa paligid ng baryo, habang si Tomas ay unti-unting nawawala sa kanyang kalinawan. Sa kabila ng pagsusumikap ni Lola Maria na pigilan ang sumpa, hindi na ito kayang ibalik sa dati. Si Enrique, na nagiging gabay na ng mga espiritu, ay tumulong kay Tomas, na ngayon ay nagiging bahagi na ng madilim na ritual ng kanilang baryo. Ngunit bago maglaho, sinabi ni Enrique kay Tomas, hindi ka mag-iisa sa pagdadala ng pasaning ito. Lahat tayo ay may papel sa mundong ito. Sa huling sandali, si Lola Maria ay nagsabi ng isang tahimik na panalangin para kay Tomas, na nagbigay daan sa isang matinding liwanag na nagpalibot sa kanya. Isang bagong pag-asa ang sumik sa kanyang mga mata, isang pag-asa na ang sumpa ng baryo ay magkakaroon ng wakas sa huling pagkakataon. Ang mga anino sa paligid ng bahay ay nagsimulang maglaho, at sa loob ng ilang minuto, ang lahat ay muling naging tahimik. Si Lola Maria,
na nagsakripisyo ng kanyang buhay upang protektahan ang baryo, ay nagbigay ng isang pangwakas na ngiti bago maglaho sa dilim ng gabi. At sa kabila ng lahat ng takot, ang baryo ay muling nakatagpo ng kapayapaan.